Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit at sariwang update nga po ngayon kay Alden Richards at sa mga trending updates po sa social media. Ito yung resibo mga kaaldab kung gaano nga po ba kabisi ngayon si Richard Paul Carson Jr. Di po ba? Sabi ko naman po sa inyo kung gusto nyo lang po ng update, abay, kumbaga pupunta lang po kayo rito sa channel ni Mr. Destiny at hindi naman po kayo magpapahuli. Kumbaga updated na updated po kayo, especially po kila Mengay at kay Alden. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo kapag may mga ganap, post kay Mengay, kay Alden, hindi po natin yung palalagpasin at never naman natin pinalalagpas yung mga bagay-bagay na ganyan, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Po ba? Huwag po kayo maniniwala basta-basta sa mga pahayag at mga sinasabi ng iba, di po ba? Alam naman po natin na pagdating po sa pagbibigay ng update, sa pagbibigay ng mga kaganapan, hindi po tayo nagpapahuli. Di po ba? Lalo na nga po ngayon na sinasabi nilang kumbaga wala nang ganap kay Alden, tahimik muna. Nag-iisip ng plano para sa bago niyang project sa Viva Films. Alam niyo sa totoo lang po mga kaaldab, kahit sino po i-partner kay Alden, wala naman pong problema di po ba? Wala naman pong kumbaga mabigat na artista sa loob ng Viva Films na wala pang jowa o wala pang asawa, di po ba? Karamihan po talaga dyan meron na. Siyempre hindi naman papayag si Richard Paul Carson na magkaroon siya ng issue, di po ba? Marami kasi nagsasabi baka si Catherine ang kumbaga i-partner sa kanya, Mr. Destiny. Malabo po yun at hindi pa po yun kasi may project daw po si Catherine at si Daniel Padilla. Siyempre, mas mauuna po yung kay Daniel at kay Catherine. Alam naman po natin na may mainit na issue yun. Di po ba? Issue na kung saan nga po mga kaaldab talagang pinagpepiestahan at talagang pinag-uusapan. Di po ba? Pero bago tayo pumunta sa ating second update, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kita bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senyor. Ito ngayon yung tatlong pagpipilian mga kaaldab na kung saan talagang same din po ng Family of Two, Rewind or When I Met You in Tokyo. Ito yung masasabi natin mga kaaldab na mapapaisip din po kayo, di po ba? Na kung saan nga po mga kaaldab, sino nga po ba ang mas maganda? Sino nga po ba ang kapanapanabik na panonoorin? Di po ba? Kaya nga po, marami talagang pagpipilian. Ito yung isa sa di po ba lagi kong sinasabi sa inyo na kumbaga may mga bagay-bagay po na mabigat din ang kalaban nga po nila Sharon Cuneta at ni Alden Richards. Alam nyo naman po na pagdating sa bagay na ganyan, hindi po tayo nagpapahuli. Di po ba? Hindi ko na nga po binabanggit yung mga sikat na artista na makakalaban po nila Alden Richards at ni Sharon Cuneta. Di po ba? Medyo mabibigat din po sila. Kaya nga po sabi ko sa inyo, pagdating kay Alden at kay Maine, kay Sharon, yun lang naman po yung ina-update ko. Kaya po yung iba nagagalit. Ba't hindi ko raw binabanggit yung mga kalaban? Di po ba? Halatang bias daw po ako. Hindi po, sabi ko nga po sa inyo, may sarili po kasi itong nag-update. May mga kanya-kanya po silang vlogs na pinupuntahan. Kaya nga po yung 10 kasali sa Metro Manila Film Festival, kumbaga hindi na natin iniisa-isa pa.
Di po ba? At least sinabi ko na ganun karami yung kalaban nga po ni nila Alden at ni Sharon Cuneta, kasi maglalaban-laban lang dito best actress at best actor, di po ba? Manomini ka lang. Malaking ano na yon, di po ba? Kumbaga achievement mo na yon. Alam nyo naman po, real talk to mga kaldab, correct me if I'm wrong, na kumbaga ngayon lang ata masasali. Ibig kong sabihin, sa dami ng dinaanan ni Alden Richards, ngayon lang siya pumasok sa Metro Manila na magiging best actor. Di po ba? Kasi lahat ng sama niya naman po kay Bossing, hindi naman siya yung pinaka, kumbaga supporting lang dun siya. Di po ba? May Baby Love, kumbaga hindi ang pinaka main doon sila ay de las Alas at si Bossing Big Soto, at comedy naman po yun, di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag, na kahit alam po natin na mabigat, tignan na lang po natin, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, sino-sino at aling pamilya nga po ba ang uunahin ninyo sa Metro Manila Film Festival? Puntahan naman po natin itong kumakalat. Hindi po ba mas nakaka-relate, mas nakaka-miss itong mga ganito since 2015? Sa tingin nyo? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mas nakakamiss at mas marami ang kumbaga nakakaalala at nakaka-relate. Di po ba? Sa pamilya ng Kalye serye. Kaya nga po ganito rin naman pong ginagaya ng EAT. Di po ba? Kaya lang AI siya Di po ba? Nagsimula sa Kalye serye, mga lolas, tapos nagkaroon ng pamilya nunal, di po ba? At ngayon AI family, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw, na ang TBJ at yung mga writer po nila, wala po talagang ibang naiisip. Ito lang po talaga. Kasi dito po talaga yung trademark nila. Ito na po talaga yung husay na po pwede nilang gawin. Wala na pong iba. Hirap nga po sila, kaya nga po yung iba nagsasabi na, Mr. Destiny, wala na bang maisip ang writer ng TBJ? Dahil hirap na silang kumbaga gumawa ng talagang masasabi natin na maganda. Sabi ko nga, sa Kalye serye lang po talaga sila lumabas. Sa Kalye serye lang po sila pwedeng gumawa ng bagong records. Kasi kung nasa loob lang sila ng EAT, wala ring pinagbago sa Showtime at sa Itbulaga Tape, di po ba? Kasi yung mga tao nasa labas na mas kilala, mas popular, di po ba? Halimbawang nasa isang barangay ka, di po ba napakaraming tao, yung suporta ng tao nandun, umaakyat talaga sa bubong para makita lang, di po ba? Talagang magulo at mababalitaan sa mga barangay. Yan ang sinasabi natin popular. Kasi sa television, normal na lang pag nabukas ka ng TV. Normal na lang na ililipat mo kapag iba na. Di po ba pag tinatamad ka, hindi ka tulad doon. Talagang nakikita mo na yung mukha, ay ganito pala kagwapo si Jose. Akala natin pangit. Di po ba? Si Wally, ganun pala kaano ng mukha. Kasi kung titignan mo sa TV, parang ganito lang. Di po ba? Sinasabi ko lang ito para po sa kalaman ng lahat, di po ba? Kaya mas nakakamiss to kesa po dun sa post ni Maine Paul Kerson, di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga taong bumibisita at dumadaan po sa channel natin. Mas marami pa po kayong mapapanood, mas marami pa po kayong kumbaga malalaman, di po ba? Yan ang kagandahan nyo po kapag lagi po kayong nakatutok dito po sa channel ni Mr. Destiny. Real talk mga kaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-update, abay dito lang po kayo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sobrang init na mga update about kila Mengay at Tisoy, abay dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny, na kung saan nga po lahat po ng mga kaganapan
ibibigay po natin. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.